At siyempre ating bisitang mahabigan ay isang lawyer, Sister L. Yes, lakay. Yan kailangan natin sa Kongreso, kailangan dahil ang trabaho po ng mga mambabatas ay nakalamang po ang mga abogado dahil lawmaking ang trabaho po ng ating mga mambabatas, legislation ika nga. Yes. Ayan, to the honor, Sister L. Eto lakay, ang ating makakasama ngayong umaga, nabanggit mo na nga, siya ay isang abogado, pero siya ay dati ding political officer 3 sa House of Representatives sa ikatlong distrito ng Nueva Ecija. Lawyer 4 naman sa USEC for Planning Department of Transportation. Ang nabanggit niya kanina lakay under ni USEC TJ Batan noon. Consultant din siya lakay ni former Senator Manny Pacquiao at talaga. Assistant to State Prosecutor sa Department of Justice noong 2013 naman to lakay. Pero siya din pala lakay ay naging board member. Naging bukal na pala siya. Board Batang member. bukal. Hanggang at 2023 hanggang present, First Scout Ranger Regiment Multisectoral Advisory Board at naging professor din siya lakay. Naging sundalo pa. Professor siya lakay, international. But Scout Ranger, di ba? Patanong natin sa kanya lakay kung ano ibig sabihin niya mamaya. No? Pero siya ay professor sa International Humanitarian Law de La Salle College of St. Benilde at naging faculty din siya lakay sa Mindanao State University College of Law. Ang ating makakasama. Parang ano pala to, Jack of all trades. Yes, Sister L, ang dami niya. Ayan. Actually, mahaba-haba pa yung kanyang lakay dito, yung sa profile niya. Pero hindi ko nalalahatin. Pero baka bago mamaya tayo ipakilala, matapos bago ipakilala Sister L, taga Jensen pala siya at sa mga brethren. Yes. Baka hindi po niyo alam, ayan, tayo po ay nagpabuti ng pagkiramay sa pagyaon ng butihing may bahay na aming kuyang, si Very Worshipful Hoben Chua ng Jensen. Ayan, ang kanyang si Ateng, ang kanyang may bahay ay sinundo na pala ni Lord noong Friday. Ayan. At eto na, si Attorney Nathaniel Odukado. Ayan. Parang medyo nakakabulo lakay. Di ba nagkamali? Di ba edukado ito? Di ba dapat letter E ito? Hindi O. Ayan. Yes, ang ating mga kasama lakay, si Attorney Nathaniel Odukado, ang first nominee ng One Tahanan Party List. Attorney, magandang Attorney, good umaga po sa morning. inyo. Ha? Good morning, Lakay Deo and Sister El and mayong aga sa tanan nga nagapamati nga Ilonggo. Aba. Hey, Sa tanang nga pamati. ikaw ba abogado to? Parang pinibili ka ng suka to. Ayan. Very bagets. Ang bata-bata mo pa to. Ayan. Totoy na totoy itong si attorney. Ha? Naano na tuloy si Attorney Sabido. Parang college student lang ito. Very Parang fresh. Parang first year college lang ito si attorney. Ha? Hindi ba sabi mo nga kaninang break, parang ilang taon lang ang tanda sa'yo ni Attorney? Ayan, matanda lang sa akin ng 5 taon. Times 3. Thanks. Nasa book lang daw po yan na Lakay. Opo. Buti na ginojobos ko yung buhok ko. Sabat damit yun, di ba? Ano yung Jobos? Sapatos. Sapatos, di ba? Medyo may generation gap talaga tayo. Alam mo naman mga Ilocano, pagka sa katitipid, pagka nagsya ng sapatos, parang hindi masabi pag may sobra sa buhok yan. Pagka umulan, ay nako, ito na nga lakay, punta na natin si Attorney. Magpapaulan. Bawal maulanan, tsaka pawisan, Sister L. Ayan, okay. Okay. Si Attorney Nathaniel Nat Odukado ng isang tahanan party list. Aba, Attorney Nat Odukado, bakit ang party list nyo isang tahanan? Ba't hindi 2 tahanan? Ayan, 3 tahanan. Ayan, bakit 1 tahanan? Mahirap po ma-disqualify kaya dapat one tahanan lang. Well, yung org namin, Lakay Deo no, and Sister El, nag-start ito 10 years ago pa. Nagbibigay tayo ng... pala ito. Opo. Nagbibigay po tayo ng funeral tsaka hospitalization assistance sa Cebu. Tapos, na-realize natin na
parang mas But funeral ka agad, di ba? Di ba dapat baptismal muna? Ayan, oo. Wedding bago funeral. advance po mag-isip eh. Okay. So, nakita namin na Lakay Deo and Sister El, no, na parang kahit na okay yung feeling mo na tulong ka ng tulong, pero pag walang changes sa government mismo, medyo mahirap and patuloy na humihirap yung mga Pilipino. So, we started shifting to include housing projects 2019 up until the present. Pero yung kahit bahay kubo lang, nakita namin yung epekto sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Sabi mo kanina, pabahay, funeral service, bahay ba sa sementeryo yan? May pabahay. Tapos may ano din, iba din yun. Ito bahay sa buhay, bahay sa patay. Pero alam mo, Lakay, maano ko lang si attorney habang in-explain niya. Kasi marami sa ating mga kababayan kasi yung hindi kayang magpalibing. Magbigay ng disenteng libing dun sa mga kaanak. Kaya maraming LGUs na katulad ng Makati, Mandaluyong. Yung libreng palibing. Libreng palibing, libre paburol. Ayan, mga Abalos, sina Secretary Benhar Abalos, mga binay. Libre pabiskwit, libre pakape. Ayan, libre yung burol, yung may ano pa, yung tolda, ayan, mga ganun. May tent. May tent, ayan. Right, sige, go ahead, attorney. Okay, so attorney, isang tahanan, so ang advocacy ninyo, bawat pamilya may tahanan, ganun po ba? Yun po, Lakay Deo, tapos at the same time, yung programs din natin is dapat proteksyonan yung mga taong nasa baba ng bahay. So, parang holistic siya. So, anong proteksyon ang ibibigay yun sa mga nakatira sa bahay? Well, ang gusto sana namin, unang-una dahil everything's rising ngayon, especially prices. For instance, Lakay Deo, Sister El, 6.45 ang minimum wage dito, pero ang per meal natin, gagastos ka ng bigas. Tapos yung pork belly, nasa 420 pesos na per kilo. Gusto ko na nga rin ibenta tong akin. Marami naman na ipon, attorney. Baka walang bumili. Holy Week ngayon, mahal pa ang karne, ha? Dapat namura na ngayon. Dapat magmahal pero baliktad, ha? Kaya nakita po namin na dapat may programa tayo na tumulong para kahit na mahal ang bilihin, makakaraos yung pamilyang Pilipino. So isang nakita natin, for instance, is gusto natin ipasa yung unemployment insurance para pag mga tao na nagtatrabaho, pag mawalan sila ng trabaho, meron silang konting pangtawid for the next 3 months. Sa ibang bansa meron ganyan, di ba? Dito sa atin lang yata ang wala po. Opo. Tapos at the same time po, nakita namin na ang pamilyang Pilipino kasi very foundational ang nanay sa bahay. Pero until now, wala tayong batas tungkol sa kanila. So ang gusto po sana namin yung mga stay-at-home mothers makakuha ng monthly allowance and at the same time may livelihood program focusing on digital services. Kasi nakita namin ang future is digital pero wala tayong government program sa national na digital services ang tinuturo. Eto, nasa bahay sila, may internet at cellphone lang, pwede na silang kumita. Kesa na magsi-skills training pa tapos maghahanap ng mabenta ng produkto. Oo nga, no? Mga ngayon sa online, ang daming nagagawa, ha? Mga misis, yung mga online job, Sister El, ayan, call center, ganyan. Huwag lang sa Pogo. Huwag lang po. Meron din po kaming gustong tutukan din, especially on our senior citizens. Kasi napansin po namin, for instance, ang Centenarian Act, bibigyan ka ng 100,000 pagdating ng 100 years old. Kaso ilan lang umabot ng 100 years old. Yes, opo. Tapos ano yung gagawin nila sa 100,000 pagdating ng 100 years old? Di na makakachibog ng lechon yun. No. May maintenance na, attorney. Hirap na rin ngumuya, di ba? Pero yung iba, dahil alam nilang malapit nang bumiyahe, lahat ng bawal, kinakain na. Para may kakilala kang ganyan, Kailan pa ako kakain yun? Pagkapatay na ako. So ang gusto po namin dyan, Lakay Deo, Sister El, ibaba natin na dapat may matanggap na kayo by the time na mag 60 years old ka. Para at least ma-enjoy mo yung pera. Tapos, kasi... Actually, attorney, meron ng ganyan si Senator Bong Revillang bill ba yan? Pero ano yun, Lakay, yata parang si Senator Bong Revilla. Pero I think nasa 80, tas 10,000. Oo, ganun.
ayan. Iniisip namin 60 kasi para at least ma-enjoy mo pa yung pera. So parang ang gusto po ninyo is yung Babaan 100,000 umaang sa 60 years old na siya. A portion of it. We're targeting mga 50,000 sana. Okay. Oo, Kalahati. Kalahati. Oo. Tapos staggered later on kung para bang tumatanda para magamit yung pera especially for medical needs nila. Ayun, tama. Oo, kasi Maintenance. pag 60 mo lumalabas sakit mo, may mga pamilya, mga anak mo, hindi ka makakahingi ng 100% support. So kaya gusto namin siyang gawin. Aha. At nakita ko din sa program mo, Attorney Nata Odocado, ha? Ayan, talagang ano mo talaga ang edukasyon, ha? Ayan, scholarship. Ayan. Scholarship. Oo, abay sa kanyang plano rito, Sister L, Yes, ha? Lakay. Yung scholarship kahit mababa ang grado mo, ha? Kahit hindi ka masyado matalino, ha? Kahit palukol ang grade mo, ika nga 75. Ayan. 75 to 85 ang grado mo ay pwede nang bigyan ng free tuition, attorney. Yes, Lakay Deo and Sister L. Kasi napansin namin, the strength of the nation depends on the strength of its people. So nakita namin, ang education natin is medyo falling dahil ang grade requirement for scholarships mahirap para sa lahat. Yes, tama. Tapos ang hindi nakikita ng policy is yung mga bata na nasa probinsya lalo, walang makain, walang pamasahe, may problema sa finansang pamilya. Instead mag-aral, nagtatrabaho na lang. So para ma-shift natin yung behavior into focusing into education again, gusto namin accessible ang education and open para sa lahat ng education. That's why kahit ang grade mo 75, 76, 77, basta gusto mo matapos, gusto mo mag-aral, may makuha ka sa government. Ayan, actually, attorney, tama ka. May grandmaster kami sa Freemasonry, si Grandmaster Herrera eh. Ang binibigay na scholarship, ha? Yung mga hindi masyado matatalino, yung mga 75 ang grade, dahil hindi sila matalino, ayan, sabi niya, dapat ito ang tulungan. Yung mga matatalino, hindi na kailangan turuan ng mga yan. Matatalino na ang mga yan. Oo, pero alam mo lang kaya, attorney, susugan ko lang yung binanggit mo. Tama ka dyan kasi sa atin kasi sa Pilipinas, pag sinabi mong scholarship, kailangan mataas ang grades mo eh. Kailangan na mayroon kang maintaining grade na hindi Yes. bababa sa 85. Yung grade mo dapat. 90. Paano naman yung mga gustong-gusto mag-aral pero hindi kaya? Kaya maganda po na nabibreak din natin yung cycle na dapat matalino lang ang scholar. Correct. Tapos may gusto ako actually, Sister L and Lakay Deo, idagdag dyan eh. Kasi napansin natin na food security is an issue in the country. Tapos wala tayong focus na scholarship on agriculture and fisheries. Normally may training tayo sa, for instance, TESDA, but ang training nila is for export. Nina-export natin sa ibang bansa. But wala for people staying here in the Philippines. I think pa naman ang problema sa next coming years, lalo yung mga gera, will be about food and water. That's why we need to secure our food then. We want scholarships also for food and fisheries. Ayan, batang prom din kasi si attorney, kaya Kaya alam na niya yung yung pangangailangan sitwasyon sa mga talaga eh. probinsya. Ilonggo ba kayo to o Jensan man? Ilonggo and makabaluman sa Bisaya. Kasabot man mi. Bisaya. Okay, Ilonggo, Bisaya. Bisaya ka man. Bilonggo. Bilonggo. Ano pala tayo lakay dito eh, no? Multilingual pala tayo dito. Bicolana, Ilocano. Ayan. International. International. Pero attorney, ito naman po kasi nabanggit nyo na po yung pagdating sa scholarship sa mga senior citizen, sa usapin po ng pangkalusugan. Meron din Teka muna, po. baka po sa pangkalusugan, nabanggit niyo yung fisher folks at saka farmers. So ano po ang programa ninyo kung kayo pa pala rin Attorney Nat Odocado, sir, para sa ating mga farmers at mga mangingisda? Opo, for fisheries po kasi napansin natin may off-season sila. So kailangan, during that time, meron silang social protection and social safety net. So ano po yun? Dapat may cash assistance, livelihood assistance, at the same time, hospitalization, education assistance sa kabataan nila. Kasi ito yung period na wala silang kita eh. Kailangan may tulong sila galing gobyerno. Tapos, Lakay Deo, Sister L, nakikita natin na dapat during off-season, bigyan sila ng support ng government sa other portions ng fisheries. For instance, processing, storage, and trading. So yung nakikita natin na opportunity for them to explore. For farmers naman po, Lakay Deo, Sister L, gusto natin i-adjust yung crop insurance to include other crops. Such as, for instance, okra, talong. Kasi ito hindi siya included eh. But more than that, we also want to create a government-funded facility. Like for instance, dryer, yung
pag ano ng palay, pag galing ng palay. Giling, kiskisan. Kiskisan ng palay. Kiskisan ang tawag namin sa Ano yun, probinsya. lakay tinatanggalan yung balat? Ano ba yun? Oo, Ano tinatanggal yun? yung balat. Yung kiskisan. Para maging bigas. Maging bigas. Ayan. Kasi Rice mill. Rice mill. Tapos segregate, mapupunta sa silos. Nakita kasi natin effective siya kasi mababawasan yung middleman. At the same time, malalaki ang farm gate price ng local farmers natin. And Lakay Deo, nakita ko to personally, especially sa Cabanatuan, na ginawa nila to. And umabot lang ang presyo ng bigas pag dun after ma-mill, around 38 pesos lang. So laking tulong to the farmers and laking tulong to the general public na gustong bumili. Nako, ito pa, attorney, nabanggit mo rin yung bigas, palay, Abay, yung mga kababayan natin nag-text yung isang kababayan natin sa Nueva Ecija, 14 pesos kada kilo per palay na ngayon. So ano pang kikita natin mga farmers? Paano ba natin masupport ang ating mga rice farmers sa ganitong sitwasyon na binabarat po yung kanilang produkto, yung kanilang palay, attorney? Tama, nakita ko rin yan, Lakay Deo, no? 17.9 ata yung cost ngayon para mag-raise ng per kilo ng rice. I think it needs more subsidy from the government, but at the same time, gusto ko yung approach ni Secretary Franny Chu na dapat industrialize itong industry na to para maging efficient ang farming. Hahabulin mo sa economies of scale at mas mumura ang pagplant mo ng rice at pag-harvest mo ng rice if larger ang approach mo or industrial ang approach. Ayan, kaso problema, alam mo naman ating mga magsasaka, isang kag, isang tukade. Totoo. Kalabaw nga, wala pang pambili kung minsan. Ayan, kaya pag taniman na minsan nag-aarkila ng traktor, ng kalabaw. Yung minsan nga lakay, swerte na kung may pang-arkila. Yung iba nagmamano-mano, wala silang choice. Totoo diba? yan. Sila. Anyway. Lakay, babalikan ko lang yung sa mga nanay, Wait lang, kasi may nagtanong dito kay attorney sa ating YouTube live. Attorney, paano naman daw yung mga single parent? Kasi nabanggit mo kanina yung sa mga nanay. So, paano naman daw po yung mga single parent? Ano ang pwedeng, kung bibigyan kayo ng chance na mailuklok, mabigyan kayo ng upuan dyan sa Kongreso, ano ang magagawa natin para sa mga single parent? Kasama dito sa monthly allowance na binabalak mo at livelihood program para sa mga stay-at-home parents. Yes. Opo, kasabay po sila dyan, Sister El. But I want to focus on the digital services part sa kanila. Kasi napakalaking market yan. In fact, 2024, 35 billion ang pumasok sa Philippines for digital services. So we're seeing an upstick in terms of trend ng shift ng trabaho. So gusto sana natin mauna yung Pilipino sa field na to by training them, making them prepared. So pati single parents dyan, makaka-benefit sa program natin. Ayan, oo. Maganda talaga yung lakay nagtitake advantage tayo. Ang dami kong kakilala lakay, alam mo ba, nag-resign sa trabaho. Tapos? Nag-work online. Dollar ang kinikita nila. Sana all. Para yung kasama natin dito, nag-resign dito si Aliyah. Ikatlo de Fort. Si Lisel Once. Pati si Giselle, Si Lisel Once, online na rin siya. Yes. Sorry Lisel, na booking. Kaya pala kung mag-shopping ngayon, sa Rustans na, ha? Dollar na raw lakay ang kinikita. Dollar na ang sweldo, ha? Mas Ayan. malaki ang kita lakay. So, kailangan talagang, ka rin innovative ka, kailangan madiskarte. Ayan, oo. Anyway, so attorney, ayan, ang dami pinaplano ayan. Madami silang plataforma na gustong gawin. Ayan, paano mo isasagawa ito? Ayan, naka-ready na ba yung mga bill mo kung sakasakali? Kung sakasakali. Bilang isang abogado, ayan, kailangan mong bill. Opo, naka-ready na po yung bills natin kasi gusto namin ipakita na hindi ng party list, party lang in the list. Kami po seryoso kami sa gusto naming pagbabago and that's why we research a lot of things bago natin to pinasok ang politika. Kasi ako, lakay, Sister LD, ako politiko. So, pero ang hugot ko is nakikita namin yung pagbabago ng Pilipinas, hindi para sa ordinaryong Pilipino. Kaya ni-research talaga namin ano yung best na makapag-impact sa ordinary lives ng Filipino at yun po ang gusto namin isulong
nag-draft na po kami ng bills. Pag nakaupo na lang, ipapasa na lang po natin yan. Yun. Pero laki curious lang ako, one tahanan at nabanggit ni attorney, 10 years na sila na nag-i-exist pero ngayon lang natin sila narinig. Attorney, yung mga pabahay po ba na ibigay na ng one tahanan, saan po tayo kumukuha ng funds para mabigyan po sila ng mga bahay na tulungan? May mga ibinahay na sila. Sila kayo naman eh. Ang seryoso ko na eh. Pabahay. Yung nabigyan ng bahay. Naibahay na sila. May nabigyan na sila ng bahay, gano'n. Kasi sabi ni attorney, meron na yung kubo, di ba, attorney? So, paano po yung funds nito? Dapat pala ito sa National Housing. Di ba? Sabi ko sa iyo eh. Okay, sa DSUD. Sa DSUD, So, attorney? Nagpo-pool po kami ng funds. Tapos, we were able to build a few houses up until 2021. And recently, yung Typhoon Christine, nakapagbigay tayo sa Naga and at the same time sa Batangas. Pero kukunti lang po ito. Ang hirap po pala pag puro bunot bulsa. Kaya gusto namin sana government na institutional changes ang mangyari para pag may mga ganito, diretso sa tao yung bahay na may access sila. Mayaman pala itong si Atty. Nathaniel Odocado, ha? Tingnan mo lakay. Sabi ko sa iyo bahay. May pabahay siya. Paano niyo pinipili binibigyan yung bahay? Mga kailan ba? Mga girlfriend? Ganyan? Napapahawak na. Wait, di ako ready. Paano niyo pinipili? Yung qualifications. Yung qualification, ibinabahay ninyo, pinagpapatayo ng bahay, Atty. Odocado. May may lumalapit na social worker and mga kaibigan din sa field na nag-identify kung sino. Kasi hindi naman po namin kaya bigyan lahat dahil private funds pa rin po ito. Para kang si dating retired General Aldi Nieves, ha? Nasa airport na ngayon, ha? Abay, pagka nakita ng bahay na barong-barong na luwa, pinapademolish. Tapos? Pinapalitan ng bago. Yun yung gusto ko, pa-demolish. Mas maganda. Ayun. So, magkano yung pabahay na ibinibigay nyo ng libre, Atty. Odocado, sir? Depends on the region po pero on average siguro mga nasa 60 to 70 ang isang kubo na livable para sa isang pamilya. Pero I think kubo for may second floor, third floor, treehouse. Treehouse pala. So ang nakita kasi namin Lakay Deo, Sister El, na ang housing isn't just about yung taong walang bahay, but more on the affordability ng bahay. Kasi especially yung working class ngayon, kahit sila hirap na hirap magkaroon ng sariling bahay. That's why ang isa sa focus namin is ang housing talaga also for policies. Gusto namin gawing mura yung pabahay. Ayan. So, isang pinakamurang pabahay na ginawa ninyo, magkano halaga? Materials lang, tapos joint effort in terms of building, mga 20,000. Wow! May bayanihan kasi para maitayo. Lakay. Ito, may hollow blocks na yan. At yun, sementado yun o puro bahay kubo? Kubo lang po. Kubo. Pero at least may bahay ka Lakay. Yun importante. So, pwede ba yung magtarito sa Pasay City, dito sa tabi ng Star City, bahay kubo dyan? baka tangayin po ng bagyo. Itatali ko naman sa bakod na Star City yan. May lubed. Pero at alam least, mo, yes. So, so far po, pinakamali 60,000 na pabahay. Depende sa kung gaano ka mahal yung materyales na ginamit. Yung bang pabahay nyo, Atty. Odocado, ano yan, fully furnished na yan? May muebles. Ayan. Pero kidding aside, Atty. Odocado, sir, saan po kayo kumuha ng pondo para makatulong ng ganito? Kahit paano. Bibihira kayo makarinig na ganito, ha? Una si General Aldi Nieves, ayan, tapos kayo narinig din namin ngayon. So, paano nyo pinupul yung resources ninyo, yung pondo? May mga good Samaritans po. I think buhay pa rin yung bayanihan sa Pilipinas. So, nagko-call for donations. May nagdo-donate naman po. Okay. Hindi naman po kami palang mukhang scammer. Ayun. Mga private groups so, din more kasi. or less, mula nung 10 years na kanyang ginagawa ito,
So ilan ng bahay ang naitayo ninyo, naibigay nyo ng libre sa ating mga kababayang mahirap, Attorney Odocado? Nag-start lang po kami 2019. Maliit lang po, around 30 pa lang siguro so far. Uy, marami-rami na yun, 30. 30. Marami-rami na yun, lakay. Ayan, si General Nieves, naalala ko, nire-report ni Grace Beresan sana sa Cagayan Valley noon, almost 100 yata Wow. na itayo nila. Oo. Very generous. Ang ginagawa naman niya noon, dahil provincial director ng PNP noon, pagka bakante yung mga day off yung mga pulis, ayan, Kayong mga tao magtayo. niya. Sila nagtatayo mismo talaga ng bayanihan, bayanihan spirit. Para katulad Ayan. ng ginagawa nila, attorney, less na yung gastos. Oo. So saan yung tinatayo ito, Attorney? Saan nyo na ito, itong mga bahay na ito? Depende per area po, Lakay and Sister L. Like for instance, minsan post typhoon, like yung Typhoon Christine, gumawa tayo sa Naga and sa Batangas. Pero tapos minsan pag sobrang hirap na talaga dito sa Roa City, may tinulungan din tayo na nasira yung bahay niya. Depende sa situation. Pero yun kasi nakita namin na once meron silang maayos na bubong, parang umaayos yung buhay nila. So kahit in that simple way, tumutulong kami sa kanila na magkabahay. Yung So, bang ano to? bubungan niyan, nipa or yero na, cherry looms sa galvanized iron na yan. Mahal yata yung cherry looms. Hindi ko alam kung magkano isang nun. Pero ito po ba yung mga anahaw, ganyan? Yung, Ayan, anahaw. yung ano? Ano naman, yero naman. Yero Yero naman. naman. Ang galing pagka naman. ganyan magtatayo ka ng ganyan, sabihin nyo lang sa amin at i-refer natin kay makahinga tayo ng sponsor kay paring Elmer Ngo. Oo nga, baka Mabigyan naman. ng cherry loom sa Oo. GIC. Ayan. Yes. So, di ba lakay? May kulay na. May kulay. Ayan, May pintura na kasi may yun pintura na. Aluminum pa. Ayan, walang kalawang yan. Oo. Baka biglang singilin. Wala ba tayo dyan? Public service. Public service. Ayan, Pero, oo. alam mo, lakay maganda yung sinasabi ni attorney kasi tingnan mo, Naga, ang layo-layo na po nun sa inyo pero nakapagpatayo kayo ng bahay sa Naga. Ayan. So, maganda pala ha. Ayan, attorney. Ayan. So, sa saan probinsya yan? Yung housing po. Oo. Iba-iba po may Naga, may Batangas, may Capiz, may South Cotabato. Nationwide na lakay. Magdala ka naman sa amin sa Ilocos. Lakay pagka may nangangailangan ng sobra, ganun ilapit ba? natin kay attorney. O Ayan. baka sakali magawa ng paraan. Pag-upo po siguro ng kaibigan natin, si Mayor Chua ng Batak po. Baka pwede. Baka pwede mabigyan ng pabahay. Ayan. Pero itong mga typhoon proof ba ang mga to? Ayan, matitibay naman. Matibay naman po. Pero I wouldn't say typhoon proof talaga. Kasi medyo mahal po siya. Kailangan ng semento. Pero at least lakay, hindi na matutulog sa... Apollo ka sa Bersamin. Dapat pala itong si Ate Ninat Odocado, inilagay natin sa housing ito. Oo, nasa pabahay eh. Oo, tsaka ayan. talagang inaalam kung sino nangangailangan. Ayan. Tawag dito. Ayan. So maganda ha. Ayan. Paano nagkaroon ng idea attorney nag-came na up. na naisipan niyo na gumawa ng mga pabahay? Pumasok po siya, Lakay, dahil nakita namin na may humingi ng tulong na isang pamilya. I think Gensan 2019 was the first one. Gensan. Oo, nasiraan sila kasi may malakas na baha sa Gensan. Natangay ang buong bahay nila. So nakita namin na ubos lahat ng gamit. Wow. So gusto namin tulungan. Ang hiningi sa amin is kung pwede tulungan sila gumawa ng bahay. So nung tinulungan namin, nakita namin yung effect na talagang gumanda yung nila, outlook sa buhay. Ayun, So iba yung effect, effect. Pero on a bigger scale, nakita rin namin na kulang talaga yung policies natin in terms of affordability of housing. That's why ang inisip namin, Lakay and Sister L, is i-reinforce palakasin yung mortgage-backed security para may revolving fund in terms of socialized housing or housing para sa tao. At the same time, for minimum income earners and low income earners, gusto namin tanggalin yung equity and down payment requirement. Kasi gusto namin maging affordable ang housing. Ang gusto kasi namin, ang dream namin is ang may sariling bahay ka will be the symbol of your success. Totoo yan. Totoo, tama. Bawat pamilya, yan ang May bahay. ambisyon sa buhay. Pangarap sa buhay, magkaroon ng sariling tahanan. At kung kakapusin ka ng budget, Attorney Nathaniel Odocado, sa mga pabahay na ganyan, lapitan mo yung mga mayaman naming kuyang na masundyan sa Gensan. Ayun. Mabanggit ka na ng pangalan. Si Kuyang Rombar Bartolome. Ayan. Si Atin Rabmore. Ayan. Si Kuyang Jantan, Chestertan, yung maraming piggery dyan. At of course, ang may malawak na rancho dyan, si Kuyang Jubenchua. Ayan.
Pupunta pa ako, sabihin Ayan, ko, inutusan ako nila kay yes. Deo. Sabi mo, pagka kinulang ng pondo niya Budget, na pampatay ng bahay sa mga nawasak ng tahanan dahil sa bagyo o kaya Yes. Mga calamities. Ayan, sabihin niyo tayo, order ko kanyo. Kala mo. Sabi mo, Parang baka mamaya, Grandmaster, sige, ha? babatiin ko Diyan, kayo sa radyo pag di kayo nagbigay. Parang Grandmaster, most possible Ariel Kayanan. Ayan, ayan, lapitan mo mayaman masundon. Ayan, yeah. hindi sila makatanggi. Ayan, pagka tumanggi si Kuyang Rombar Bartolome, patirahin mo sila dun sa kanyang hotel. Tito Rombar, may go signal na yan, ha? Ayan, nakikinig sila sa atin. Anyway, attorney, ayan, napakaganda yung plataforma, Yes. At sana nga ay palarin kayo at may isa katuparan dahil kung ngayon pa lang na hindi ka pa mababatas, Oo. nagagawa mo na ito. So, kami What ay more? naniniwala na magagawa mo ito lalo pagka ikaw ay may pork barrel na. Tsaka maganda na kayo. May Noon pa niya budget pala na. ginagawa, 2019 pa. Oo. So at least, na pala. Ilang grupo kayong gumagawa nito, Attorney Udocado, sir? Marami po, lakay per region, iba-ibang grupo. Okay. Tumutulong din ang Army, tumutulong ang PNP sa amin, sa mga talaga? bayanihan. Opo. Mayroon collaboration na pala. Opo. Ayan. Kailangan po, mahal po pag kami lahat. Okay, Attorney Udocado, sir. Ayan, ang ganda yung pabahay. Ayan, sa mga scholars mo, wala bang pabahay? Ayan. Parang sabi ni attorney, wait lang. Hindi ako ready. Baka sabihin Attorney Lakan naman, huwag ng pabahay, pakondo lang. Mahirap po yun, mahirap yun. Anyway, Attorney Nata Udocado, sir, ayan, bilang panghuli po, ayan, kausapin yung ating mga kababayan, bakit ang one tahanan ang dapat na iboto sa darating na eleksyon? Sa mga nakikinig po sa DZRH, sana po bigyan niyo ng pagkakataon ang isang party list na gusto talagang maglingkod. Hindi po kami politiko, hindi rin po kami malaking contractor or negosyante. Ang amin lang po is totoong serbisyo para sa inyo. At sana po para matry nyo naman po na iba naman. And gusto po sana namin na ang boto nyo magbase kayo sa prinsipyo kasi ang one tahanan gusto namin ipakita na good leadership can really change the country and empowerment is the key for real development po. Ayan, batang-bata sa attorney. Alam mo lang kay sabi dito, Ano? pwede tong batang to. What I see is he is okay to me. Good luck, attorney. Aba? Ayan. Tas, Thank you po. Sir Attorney Nat Ilonggo dire sa Iloilo, maboto sa inyong party list. Wow. Mukhang Thank you, mayroon ka Gil. mga Thank you, nakukumbinsi dito sa ating live streaming lakay. Ayan, attorney, good luck. Attorney Nathaniel Nata Udocado, first nominee ng One Tahanan Party List. At anong number sa baloto, attorney? 118 po, Lakay Deo. Ang layo. 118. Ayan, 118. Basta isipin na lang tahanan. Ayan, Yes, sa one bawat tahanan. pamilya. Ayan. Attorney Nathaniel Nat Udocado, sir, maraming salamat. Good morning and good luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.